Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Manny Bautista. Ayan, nasa tahanan po tayo ni Kuya Romy. Ayan. Yan. Yun. Nagpag-alaga po sila ng apo. Kaya mayroon duyan. Ayan. Ayun, tayo po ay mag-aharal, ano? Dito po tayo sa barangay 103, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Ang ating po tatanay sa pag-aharal ng Ebanghelyo ito ay wala pong iba kundi yung sinasabi ni Apostol Pablo Ayun, sino po si Pablo? Siya po ay isang apostol at lingkod ni Kristo na ibig sabihin unahan pagdating po sa aral ng Biblia. Si Jesus po nag-aral dito sa Pablo ng taon. So, after na makapangaral po siya po ay sinintesya ng kamatayan, siya po ay namatay, nabuhay na maguli, at umakyat po sa langit. Ngayon, siya po ay nagbilin sa kanyang mga apostoles. Kasi po, sila na yung magpapatuloy sa kanyang ministeryo, kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Kasi, matatapos lang po ang pangangaral ng Ebanghelyo ay muling bumalik. No? Muling bumalik. Pag bumalik na po siya, mahinto na po ang pangangaral. Wala siya, kailangan magtuloy-tuloy kasi po, ang mga tao, kailangan maaaralan po muna sila. Ito yung pagtatalaga kay Apostol Pablo. Yun ay nakasulat po sa Gawa, chapter 26, verse 1. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga puno ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kay sa araw, nakasisilaw sa paligid namin magkakasama. 14, kami pong lahat ay nasubasob sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapupusin? Nasasaktan sa pangimagsik mong yan para kang sumisikat sa pulis. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus, si 6, tumindig ka, napakita ko sa iyo, upang magpatuto ka tungkol sa nakita mo, at ngayon at siya'y pagkikita ko pa para sa iyo. 17, nililigtas kita sa mga Hudyo at mga Entil na pagsusubukan ko sa iyo. 18, ito na po. Susubuhin kita sa mga taong iyan, iyon upang imulat ang kanilang mga sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pagsapunta rin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang na sa mga pinapaging banal. Ito yung pagtatalaga kay Apostol Pablo bilang apostol. Dito niya po nakuha ang kanyang otoridad na mag-aaral. Kasi sabi ni Jesus kay Pablo,
magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo kay Pablo. Kaya yung sulat ni Pablo, ang ating tinatalakay sapagkat si Pablo ay apostol ng mga kahit alam niyo po si Pablo, bagamat siya po ay Hudyo, laing Benamita ng dalawang tribo ng Israel. Pero inasensya ni Jesus para sa mga kahentilan at ang mga Pilipino po ay sa mga tayo mga Hudyo, tayo po ay mga hentil bilang bansang Pilipinas. Sa Israel ay hentil. Yun. Kaya yung aral po ni Pablo, ang pwede natin sandigan. Hindi tayo pwede sumandig sa ibang aral. Yung aral ni Pablo na nakasulat sa Biblia. Ngayon, tingnan natin yung sinulat niya nung siya nangangaral sa Corinto. Tingnan natin yung binabanggit niya rin. Sa chapter 15. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral at tinanggap ko rin. Si Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa kasulatan. 4. Sinilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw at hindi sa kasulatan. Ang ibinigay na aral ni Pablo ay yung pagkamatay ni Jesus. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko. Yung tinanggap niya, siya ngayon ang kanyang ipinangaral sa kanyang panahon at yung sulat na ito noon umiiral at hanggang sa ating panahon ay umiiral. Bakit umiiral? Yan. Kasi po, hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Basta dumating na pong muli si Jesus, lahat ng klase ng pangaral ay maiinto na. Kasi po, ano na po yun? Rapture na yun. Ano po? Ano yung aral na ibinigay niya? Natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Anong tinanggap? Si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung wala po tayong kasalanan, wala salang namatay sa ibabaw ng cross. Bakit namatay si Jesus? Sa kasalanan ng tao o kasalanan natin sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nakasahad sa kasulatan. Sinilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Nang mabuhay po siya ng ikatlong araw, ang ginawa niya po, siya po ay nagturo. Tinuruan niya po ay ang mga apostol niya. Nung mabuhay siya, maghuli. Mabuhay siya na 3 araw. Then ikatlong araw, nabuhay siya maguli. Nung mabuhay siyang maguli, ang usap niya po ay ang mga apostol. Tingnan natin sa 1 ng Gawa. Na pagkatapos niyang mangaral sa kanila, siya po ay bumalik na sa langit. Doon po siya nanggaling o nagmula. Tingnan natin. Sa Gawa chapter 1, ito po ito po yung 40 days nandito sa lupa. So, yan na. Chapter 1, verse 1. Mahal na Tsopiloy, sinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuo ni Jesucristo. Buhat siya pasimula. 2.
hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Sa langit. Tapos siya umakyat, kinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang inirang. Yan. Nagbigay po siyang tagubilin sa kanila. Nagbigay tagubilin kasi po kailangan may pagpatuloy ang kanyang pangangaral. Kasi ang pangangaral ay kaligtasan. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus sa 1:12, 49:50. Sabi po rito sa kasulatan ng Jesus ay, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Diyos sa akin nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Anong buhay? Ang aral ni Jesus, buhay na walang hanggan. Kaya ipinagtagubilin niya po yan sa kanyang mga inira, ano tawag doon? Inihalal, mga apostol po, ano? Yan. Sa 6 po, sa verse 6. Kaya't nang magkakasama-sama si Jesus at ang mga nagtatanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Siya, ang mga panahon at sandali na itinakda ng Ama sa kanyang sarili kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa dulo ng daigdig. Sa 9, pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit sapagkat sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. After na manatili po siya dito ng 40 days, siya po ay umakyat na sa langit. Ngayon, nakalagay ba yung 40 days o no? Sa 40. Pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa ngayon, tunay siya buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. 40 days. At nagturo tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Yan. Ngayon, yung nangyari kay Jesus dito, ng 40 days, kay Jesus lang po naganap yan. Ngayon, may nagsasabi po sa mga tao, sa mga reliyon, na kapag napatay yung kanilang mahal sa buhay, pinagdadasal nila ng 9 na araw. Siyam na tawagin. Ano susunod na padasal ang gawa nila? 40 days. Pinapadasal na naman nila yung patay nila. Kasi yung nangyari kay Jesus ay mangyayari sa kanilang mahal sa buhay. Si Jesus po na natin isang 40 days dito, nabuhay siya na mula sa patay, 40 days siya na natili dito sa lupa, kasama-sama kanyang mga apostol. Siya po yung nagtuturo sa kanila. Siyempre, sa dami ng gagawin ng mga apostol, kailangan tuturuan sila. Siya po ay umakyat na sa langit. Ngayon, sinasabi nila, kaya sila nagpapadasal pag 40 days ang patay nila. Akala nila, yung nangyari sa kanilang mahal sa buhay, o nangyari kay Jesus, mangyayari sa kanilang mahal sa buhay. Hindi po ganon. Kaya yung nagsasabi na nagpapadasal ng 40 days. Akala nila, pag 40 days na yung patay nila,
siya po'y ahakyat na sa langit. Hindi ganon. Si Jesus lang po yun. Yung nangyari kay Jesus, hindi mo pwedeng i-copyate kayong mga tao. Tayong mga tao nabubuhay sa lupa. Wala pong ganon. Kasi pag namatay po ang tao, dalawa lang ang patutunguhan niya. Tingnan natin ano. Para hindi po kayo mailigaw. Kasi meron mang ganyan turo. Ito po sa chapter 19 ng Lucas. Meron po nakasulat dito. Ganito nakalagay. Ay, chapter, hindi po pala dito. Sa 16. Chapter 16. Ito. Ang buhay ng tao sa buhay ni Jesus. Ito. So sa verse 19, ay isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana ng pagkain na araw-araw. At may isa naman nagmamahal ng Lazaro, tagtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuhan ng mayaman. Kahit mumong nauulog mula sa apag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at tinignan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham ng mayaman at tinilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman. Si Abraham, katili si Lazaro. 24, at sumigaw siya, ang mga Abraham, mahabag sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nanghihirap ako sa apoy na ito. Nung mamatay po yung mayaman, nasa dako po siya ng pagdurusa ng apoy. Tuloy natin. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong pasasama sa buhay na ibigay sa lupa. Nagpasasa sa buhay sa ibabaw ng lupa at sila sa kahirapan. Ngunit ngayon inahalin siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. 26. Sa lahat inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga naririnig ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makakaparian. Kaya ang isang tao po pag namatay na siya, yung isa nasa dako ng pagdurusa sa pinagdurusa o kaya naman nasa piling ni Abraham, yun po yung paradise o paraiso. So pagwala kasi nasa pinakasulatan, yung narito paraiso, hindi na pwede pumunta dyan, o yung natin sa pagdurusa, hindi makakapunta dito sa paraiso. Kaya, wala pong katotohanan yan na pag ipagdasal nila ng after 40 days, siya po ay kukunin ng Diyos at isasama sa kanyang piling. Hindi po ganon. Yung nangyari kay Jesus, na ipinangaral ni Pablo, ay Jesus lang po nangyari yon. At hindi po mangyayari yon sa ating mga tao. Ano po? Kaya huwag niyo po isipin na sinisira natin ang ganyang paniwala. Hindi po. Magbabasa po tayo ng Biblia. Kaya sinabi ni Jesus, yung nariyan. Kita niyo po. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga naririnig ay hindi paparian at ang mga naririyan na hindi makakaparine. Tandaan niyo po yan. Hindi na po mahililipat pag nasa dako ka ng pagdurusa.
Si Jesus po, namatay sa krus para sa kaligtasan ng tao. Kaya hanggat nabubuhay tayo, isuko po natin ang buhay natin kay Jesus. Kapag sinuko na natin ang buhay natin kay Jesus, pagdating ng araw, yun, matatamasa natin ang kaligtasan. Kailan mo matatamasa ang kaligtasan? Kapag ikaw po ay namatay. Pero kung hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, ay wala kang kaligtasan. Kaya ibinigay po sa ating aral ni Pablo ay walang iba, kundi yung kanyang tinanggap. Napakaliwanag po sa kanyang epistola, ang kanyang tinanggap ay kaya walang sariling aral si Pablo. Ano po? Walang aral si Pablo. Ang aral niya, yung tinanggap niya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang kapatawaran na nasa sa kasulatan. 4, inilibing siya at muling nabuhay sa araw ayon din sa kasulatan. Amen. Kaya yan po ang ngaral ng salvation, ang ibinigay ng Panginoon sa mga ilan na tayong mga hentil para magkamit tayo ng kaligtasan. Hanggat tayo po nabubuhay, anong dapat natin gawin? Isuko ang buhay natin kay Jesus. Ano po? Para pagkatapos na tayo po mamatay, hindi na kailangan ipagdasal-dasal pa rin po tayo. Hindi na kailangan niya. Kasi once ng isang tao po ay siya lang patay, ay kahit anong dasal ang gawin mo, wala na pong visa yun. Kahit magpadasal ka pa ng special, may bayad. Kasi yung mga ibang dasal po, depende po sa bayad. Hindi na po, wala na kwenta po yun. Ano? Tandaan niyo po, hanggat nabubuhay po tayo, kailangan isuko ang buhay natin kay Jesus. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin na yung aral ni Pablo ay binigay mo po sa kanya sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Siya pinamatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po ang nanonood ng video ito. Isa lang po ang masasabi ko, mag-like po kayo, mag-share kayo, mag-share din po kayo sa iba. Ano po? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ito na lamang ang ating Bible study, home Bible study, nasa barangay 103, Tondo, Manila. Once again, ito po yung kasama natin, sila Kuya Romy at Ate Dorcas. Ayun. Ano po? Dito na lamang po, ano? God bless us all. Bye-bye!